Dakila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noong ngayon kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din natin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, na ang pinagdiriwang po natin ay ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. O tinatawag po natin itong banal na Santatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At tayo po bilang mananampalataya, tayo po ay naniniwala na meron tayong iisang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya hayaan po ninyo na sa umagang ito, simulan ko po ang aking pagninilay sa ganitong pamamaraan. Pwede niyo po bang tingnan yung katabi ninyo? Kilala niyo po yung katabi ninyo? Tanungin niyo nga po sa katabi ninyo, anong pangalan mo? Sasabihin niya ba kung anong pangalan niya? Higit sa lahat kung hindi mo yan kilala, no, tanungin mo, may pera ka ba? Mayaman ka ba? No, tanungin mo nga din yan. Pero sabi po kasi nila mga kapatid, kaya ho pinapagawa yung ganyang klaseng pamamaraan, no, dahil sabi po nila, may dalawang klase daw po upang makilala ang tao o ang kapwa natin. Ito daw po, una, nakikilala daw po natin ng tao base sa facts o sa kaalaman. Kaya nga kapag tinatanong natin, anong pangalan mo? Factual yan. Anong birthday mo? Factual yan. Anong favorite color mo? Factual yan. Saan ka nakatira? Mabibigay mo yan. Tama po ba? Pero hindi lang daw po doon nakikilala ang tao. Meron din daw pong pagkakataon na nakikilala ang tao base sa ating karanasan doon sa tao. Kaya nga sinasabi, kilala ko yung taong yan, masungit yan, bugnutin yan. Kasi lagi yan nakasimangot eh. Onting ano mo lang dyan, sisimangutan ka na. Tama po ba? May kilala ba kayong ganon? Wag niyong tingnan, ha? Nakikilala ang isang tao, hindi lang base doon sa facts, ngunit nakikilala din natin ng tao base sa ating karanasan. Diba sa mag-asawa, ganyan din naman, nagsimula sa patanong-tanong kung anong pangalan. At nung mag-asawa na, mas nakikilala na kayo bilang mag-asawa. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan, mga kapatid? Dahil naniniwala po ako sa inyo, naniniwala po ako mga kapatid,
na ang bawat isa po sa atin dito, kilala ang Diyos. At nakilala natin marahil ang Diyos dahil nagbasa tayo ng Biblia, nakinig tayo sa pari, nakinig tayo sa guro. These are facts that we truly know God. Pero mga kapatid, doon lamang po ba natin nakikilala ang Diyos? Sa atin pong unang pagbasa mula po sa aklat ng Exodo, paano po pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili? Sabi po dito, no? Ang Panginoon, no? Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadaramang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. At kanino pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili dito sa ating unang pagbasa? Sa mga Israelita. At tandaan natin mga kapatid, ang mga Israelita ang tumalikod sa Diyos. Ang mga Israelita ang naghanap ng ibang Diyos. Nagtaksil sila sa Panginoon. Nagtaksil sila sa Diyos. Pero paano nilang nakilala ang Panginoon? Nakilala nila ang Panginoon na mapagmahal at mawain. Na sa kabila ng kanilang pagtalikod at pagkakasala, pinaramdam at pinakita pa rin sa kanila ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan, at ang kanyang pagiging mawain sa kanila. Sa madaling salita po mga kapatid, ang Diyos sa pamamagitan ng banal na santatlo ay hindi lamang isang kaalaman, hindi lamang isang doktrina na dapat nating malaman. Ngunit, alam natin, dahil sa sarili-sarili nating karanasan, na ang Diyos, sa pamamagitan ng banal na santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, pinaramdam sa atin ang kanyang pagmamahal. Kaya nga, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Ama sa kanyang pagmamahal, nilikha ang sanlibutan. Tumalikod ang sanlibutan. Anong ginawa ng Diyos? Ipinadala ang kanyang anak upang iligtas tayo sa ating pagkakasala. Umalis ang anak pabalik sa Ama. Ano ang pangako? Mag-iiwan ng gabay ang Espiritu Santo. At yan lahat ay hindi lang tungkol sa kaalamanan, kundi ang lahat ng ito ay nararanasan natin dahil ang Diyos ay pag-ibig. Marahil tama naman, kilala natin ang Panginoon, kilala natin ang Diyos, pero tunay nating nakikilala ang Diyos base sa ating karanasan sa Kanya. At masasabi natin mga kapatid, ang Diyos ay tunay na mapagmahal dahil tayo mismo ang nakaranas noon. Amen? Nararanasan niyo po ba ang pagmamahal sa iyo ng Diyos? Di ba kahit makasalanan ka, kahit na ilang beses ka nang tumalikod at nagkamali sa Kanya, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng mahal na poong Jesus Nazareno. Yun po yung unang bagay na magandang mapagnilayan. Pangalawang bagay, mga kapatid, alam natin na merong tatlong persona. At ang tatlong persona ito, nagko-complement sa pagiging Diyos, pagkakaroon ng iisang Diyos. Ibig sabihin, alam ng Ama, alam ng Anak, alam ng Espiritu Santo ang dapat nilang tungkulin. At siguro ito din hamon sa atin mga kapatid. Sa panahon po natin ngayon, maraming nagkakawatak-watak, maraming hati-hati. Tama po ba? Sa politika na nga lang Di ba? May paghahati, may kampihan na nangyayari. At kung may kampihan na nangyayari, hindi nagkakaisa. Dahil dapat alam natin kung ano ang dapat nating ginagawa. At ang dapat nating ginagawa ay ang paglingkuran ng Diyos. At kung nasa isip natin ang paglilingkod,
ibig sabihin nasa isip din natin ang pag-ibig at pagmamahal. At kung nasa isip natin ang pag-ibig at pagmamahal, naniniwala po ako mga kapatid, nandoon din ang pagkakaisa. Ang banal na santatlo, they complement because they know very well that the reason why they exist is simply because they are always capable to love. And if there is love, I tell you, there is always true unity. Ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa pag-ibig. Kung wala ang pag-ibig, kung pag-ibig lamang sa sarili yan, mahirap maabot ang pagkakaisa. Dahil ang pag-ibig dapat nagbubuklod ng pagkakaisa sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, nung bata po ako, kapag ang isang tao po ay dumadaan sa simbahan, ano po ang kanyang ginagawa? Kapag ang tao po ay dumadaan sa simbahan, anong ginagawa? Nag-aantanda ng krus. Kapag bago kumain, anong ginagawa? Pinipicturan. Ay, hindi pala, no? Nag-aantanda din ng krus. Di ba? At alam natin, mga kapatid, na ang pinakasimbolo ng pagmamahal ay hindi lang puso. Ngunit ang pinakamagandang simbolo ng pagmamahal ay ang krus. At kapag tayo ay nag-aantanda ng krus, pinapaalala sa atin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. At ang nagmamahal sa atin, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. At kung tayo ay nag-aantanda ng krus, nadama natin ang pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, dapat ikaw din, ipadama mo sa iba ang pagmamahal na naranasan mo sa Diyos. Kaya kapag nag-aantanda ng krus ka, ibig sabihin dapat mapagmahal ka. Dapat sinasalamin mo kung paano nagpakilala ang Panginoon sa ating unang pagbasa. Mapagmahal, maawain, at hindi madaling magalit. Tayo minsan, nag-aantanda ng krus, pero masungit. Nag-aantanda ng krus, pero pangit yung lumalabas na salita. Nag-aantanda ng krus, pero baka hindi maganda yung pamumuhay. Pero sa pag-aantanda ng krus, pinapaalala sa iyo, mahal ka ng Diyos at dapat ka ding magmahal sa iyong kapwa. Mga kapatid, ang banal na santatlo ay hindi lamang isang kaalamanan. Ngunit ang banal na santatlo ay karanasan natin. Karanasan ay pinaparanas sa atin ng Panginoon, ng Diyos, kung gaano niya tayo minamahal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat sa banal na santatlo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na ipinaparanas sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Amen.